Alright mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin ito pong posibilidad mga kaboses na magiging spokesperson po ni Vice President Sara Duterte. Ito po si Attorney Rowena Guanzon mga kaboses. Sa mga hindi po nakakakilala kay Attorney Rowena Guanzon, siya po ay former commissioner po ng COMELEC, mga kaboses, na isa sa mga naglantad po mga kaboses sa mga questionable mga kaboses na galaw ng COMELEC during elections mga kaboses, at isa rin po ito sa hindi po basta-basta para bagang si former Senator Miriam Defensor Santiago mga kaboses, pero matindi ito parang nakikipagpardagulan pa ito sa mga kalaban nito sa politika. Kasi po mga kabos, meron po itong hinahawakang party list na P3 PWD mga kabos. At si Attorney Rowena Guanzon po ay kilala po sa pagiging matapang, lalo na po mga kabos, very vocal po siya noon pa man mga kabos against the Marcos administration, against President Bongbong Marcos Jr. mga kaboses. At alam naman po natin, di ba, na kanya-kanya na pong kuha ng spokesperson mga kaboses, lalo na po ngayon na ang House of Representatives po ay may kinuha po mga kaboses na ito pong spokesperson kung saan po inappoint po ang anak ng natalong congressman sa 6th District po ng Manila mga kaboses, si Benny Abante. Anak po niya na si Attorney Francis Abante mga kaboses ay itinalaga bilang tagapagsalita o spokesperson po mga kaboses ng House of Representatives. At first time po ito nangyari sa Philippine history na meron pong spokesperson ang House of Representatives, which is hindi pa po malinaw sa atin kung gaano nga ba kaimportante na maglagay ng spokesperson dyan sa House of Representatives. Basta sinabi lang po nila na para po maiwas o maiwas po tayo sa fake news raw po mga kaboses, at magiging centralized yung information mula po mismo at isa lang po mga kaboses yung mga magsasalita sa mga kaganapan sa House of Representatives mga kaboses. At alam naman po natin ang tatay po ni Attorney Francis Abante na si Benny Abante ay kabilang po di ba sa Quad Committee mga kaboses na siya pong talagang dumiin kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kaboses sa mga investigasyon po ng Quad Committee regarding po sa war on drugs si former President Rodrigo Roa Duterte, mga questionable akusasyon sa ito pong korupsyon mga kaboses na-remember naman po siguro natin yan. At sabi po ng iba based po ng kanilang analysis, kaya raw po natalo yung kanyang tatay na si Benny Abante dahil po may malaking epekto sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kabos. Now, hindi magpapahuli ito pong Office of the Vice President mga kaboses. Sa post po ng Dare to Ask ayon po dito sa kanilang caption mga kaboses, grab this Kifi Chu, OMG talaga if this happens. Kasi po nag-post po itong si Kifi Chu o si Crisette Chu mga kaboses ng isa pong picture na nakalagay po dyan mga kaboses ang kung matatandaan niyo po yung movie na Kung Fu Hustle yung matandang napaka tapang rin nakikipagbardagulan mga kaboses. At pinost po ni Crisette Chu ayon po sa kanya, kunin mo siyang spokesperson ng OVP para on-brand ka din sa quality ng spokesperson ng government mga kaboses. At nag-comment po si Attorney Rowena Guanzon sa post ni Crisette Chu mga kaboses. Ayon po dito ni Rowena Guanzon, pwede naman ako. Nag-comment po siya at willing daw po siyang maging spokesperson ni Vice President Sara Duterte kung sakali mga kaboses. Ayun ba, nireplyan pa ito ni Crisette Chu buhaha, may tawa, OMG baka mag-resign silang lahat ma'am kasi talagang alam natin di ba na itong si walang kinikilingan at wala pong preno ito pong si Attorney Rowena Guanzon kung ito po'y magsalita mga kaboses. Ayon po sa Dare to Ask, Dear VP Inday Sara Duterte, meet the great attorney
Rowena Guanzon. At marami pong mga comments, no, mga kaboses. Ayon po dito sa mga nag-comment, may nagsabi po na, I would love to see former Chief Justice Rowena Guanzon as OVP spokesperson. Walang tatalo sa kanya. Ito pa, no, meron pang isa. She's the right person to be her spokesperson to VP since the kakamping already show their true personality in politics and now beholden to Tambaluslos. She can easily win a Senate seat if she joins Sara in 2028. Alam niyo po, ito pong si Attorney Rowena Guanzon ay dating kakamping po ito. Di ba mga kaboses? At siguro ngayon din naman yung idea niya mga kaboses, mas vocal talaga against the Marcoses. At alam naman po natin na yung Liberal Party na kinabibilangan po, kabilang po dyan ng mga kakampings mga kaboses, ay sumapi na po at sumuporta po sa administrasyon ngayon. Kasi pag nakipag-alyansa po di ba, kay Martin Romualdez, mga kaboses, nakiisa sila sa pagsuporta sa posisyon ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso, mga kaboses. So, para bagang itong si Attorney Rowena Guanzon, hindi niya siguro masikmura, no? Kaya lumipat, gusto niya no, na makisama sa mga oposisyon, kagaya po ng mga Duterte, mga kaboses. Meron pa po mga nagsabi, no? Yes, favor ako. She's a great lawyer too. Nice person. Ayun po dito. Attorney Rowena Guanzon is very fit for the job. I like her because she remains true to her ideals kahit kakamping siya, di siya himudpwet kay Tambi at BBM. Ito pa, no? May nagsabi po din, bloodbath it is. Grabe talaga. Yan talaga yung bloodbath, mga kaboses. Now, sa atin pong analysis, dito sa standpoint analysis, mga kaboses, fit ba si Attorney Rowena Guanzon? Sa atin pong analysis mga kaboses, fit na fit. Alam niyo kung bakit? Unang-una po na reason no, natin mga kaboses, bakit po natin nasabing fit? Unang-una, meron po siyang strong and fierce persona mga kaboses. Alam niyo po, si Vice President Sara Duterte ay kilala rin po, di ba? Sa pagiging matapang, no? At meron pong independent stance mga kaboses, no? Ang isa pong trait mga kaboses na talagang magkapareha sila ni Attorney Rowena Guanzon, mga kaboses, di ba? Kahit na yung kanyang mga kasama, kakamping, or mga dilaw, mga kaboses, ay sumuporta kay Romualdez, siya po ay firm po sa kanya pong desisyon at kanya pong ideals, mga kaboses. So nakikita natin, fearless, direct, and unapologetic in public discourse, mga kaboses. Yan po yung mga consideration natin dyan. Pangalawa, legal and governance expertise, mga kaboses. Si Attorney Rowena Guanzon, isang may background po sa batas at yung sinabi ko kanina, alam po yung mga electoral issues and governance, no? Could be valuable, mga kaboses, in crafting sharp legal narratives, mga kaboses, in defending policy positions, mga kabos. Kaya niya pong ipaglaban lahat yan. At syempre yung pangatlo, lastly, yung anti-Marcos stance niya, mga kaboses, ay talaga na bang asset po sa pagiging spokesperson kay Attorney Rowena Guanzon, no? Since si VP Sara po is dumistansya na no, sa mga Marcoses, mga kaboses, sa pagkakaroon po ng spokesperson kagaya kay Guanzon, mga kaboses, na talaga namang matindi yung mga challenge na binato kay Marcos, mga kaboses, lalo na noong 2022 elections, marami po, di ba? Naghamon po ito si Attorney Rowena Guanzon. Isa na po itong malinaw, mga kaboses, na yung ideology nila ay magkasama, mga kaboses, no? At alam natin na iisa ang direksyon, mga kaboses. So, since kung meron na po mga spokesperson dyan, no, na alam po natin at alam naman po natin, mga kaboses, at talagang ang siservisyon ng mga spokesperson na yan ay yung mga, di ba? Yung mga boss nila, mga kaboses, didipinsahan lang nila yan, no? Yung spokesperson natin, kagaya ni Attorney Claire Castro, kay President Bongbong Marcos Jr., pilit pong talagang sa harap po ng mga media, no, pilit pong sinasabi nila yung mga magagandang ginawa, mga kabos, o may pilit po nilang sinasabi na may magandang nagawa si Presidente Marcos. At expected na rin po natin yan, no, sa pagsisimula po, mga kaboses, ni Princess Abante
sa pagiging spokesperson ay hindi po malayo na ganun rin yung kanilang gagawin, mga kaboses. So, ang maiipit nito, syempre, yung mga Duterte. So, kailangan na rin siguro ni Vice President Sara Duterte no, ng spokesperson, mga kaboses. If ever pwede, no, ito si Attorney Rowena Guanzon ang pinaka-perfect. Kayo, mga kaboses, ano po yung reaction po ninyo regarding po sa issue na ito? No, payag ba kayo ni si Attorney Rowena Guanzon ang magiging spokesperson ni Vice President Sara Duterte? Kung if ever lang naman, no, mga kaboses. Comment po kayo sa baba at kung nagustuhan niyo po ang ganitong mga videos, mga kaboses, please subscribe, like, and share, and click the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin ng mga update. Maraming salamat po, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins. Kayo po yung nanonood at nakikinig sa Standpoint Analysis. God bless po sa inyo lahat and bye-bye.